Naka-heightened alert ngayon ang pulisya sa buong bansa kasunod ng pagpapasabog sa Jolo Cathedral. Full alert naman ang nakataas sa Metro Manila at Sulu. May ulat on the spot si Maris Umali. Maris? Rafi, preemptive measure daw ang dahilan kung bakit ipinag-utos ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde na ilagay ang buong Philippine National Police sa nationwide heightened alert kasunod nga ng pagsabog na nangyari sa Jolo Cathedral kahapon. Epektibo alas 12 ng tanghali kahapon ay ipinasailalim na ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde ang buong PNP sa nationwide heightened alert matapos masawi ang aabot sa 20 katao, 5 sundalo, isang taga-Coast Guard at 14 na sibilyan. At masugatan ng 112 katao, 2 pulis, 18 sundalo, 2 Coast Guard at 90 sibilyan. Sa naganap na 2 pagsabog sa Jolo Cathedral kahapon ng umaga, isa sa loob mismo ng simbahan at isa sa labas. At nasa 15 segundo lamang daw ang pagitan ng mga pagsabog. Pero ang ARMM at Metro Manila ay tinaas sa full alert status. Ayon sa PNP, ito ay para maiwasang may mangyaring kaparehong terrorist attack sa iba pang lugar. Kasunod nito ay pinaigting ang checkpoint operations at implementasyon ng election gun ban. Ipinag-utos din ang lockdown sa Jolo kasunod ng malagim na insidente. Ibig sabihin, mas pinaigting pa ang mga roadblocks at security checkpoints. Sa ngayon, nasa 2 batalyon ng SAF o Special Action Force ang nasa Jolo. Nagtungo si PNP Chief Albayalde sa Jolo nitong umaga para personal na tignan ang sinasagawang post-blast investigation sa insidente at iparating ang pakikiramay sa mga namatayan at iba pang biktima. Kanya ring inasikaso kung maayos bang natutugunan ang mga sugatan. Patuloy pa raw ang post-blast investigation pero ayon kay Chief PNP Albayalde, malaki raw ang posibilidad na cellphone detonated ang bomba dahil daw sa timing ng 2 pagsabog. 12 hanggang 15 segundo lang daw ang pagitan. Nahihirapan daw silang makuha mga ebidensya sa bombang ginamit pero ayon sa PNP ay may kakayahan naman daw ang PNP Explosives Ordnance Division na matukoy ang bomba at matukoy din ang mga salarin. May tinitignan na raw threat groups ang PNP pero di muna nila ito pinangalanan. Nauna nang sinabi ng AFP na malaki ang posibilidad na Adyang-Adyang, isang urban terror group ng Abu Sayyaf Group ang nasa likod ng insidente at test mission daw ito ng mga baguhan nilang miyembro. Meron daw CCTV ng hawak ang AFP at tinitignan ang mga posibleng salarin na nahagip daw ng security camera. Hindi naman isinasantabi ang lahat ng posibleng anggulo gaya ng terorismo at kung posible rin bang may kaugnayan ito sa katatapos lamang na plebisito. Dinepensahan naman ng PNP ang ipinatutupad na martial law sa lugar kahit sa kabila nito ay nangyari ang malagim na insidente. Anila malaki ang naibaba sa kriminalidad sa Mindanao dahil sa martial law. Tinitignan pa raw nila kung saan nagkulang kung kaya't nakalusot ang mga salarin sa pagpapasabog. Hiniling nila ang tulong ng komunidad na ipagbigay alam sa kanila ang lahat ng impormasyon na meron sila kaugnay sa insidente. Sinadya raw na sa ikalawang misa pasabugin ang bomba lalo't ito yung panahon na marami raw ang nagsisimba at halos nasa second reading pa lang ng pasabugin ito. Tinatayang mahigit 100 katao nasa simbahan nang mangyari ang insidente. Samantala sa ngayon, Rafi, ay wala namang impormasyon daw ng spillover sa Metro Manila. Ayon to kay Senior Superintendent Bernard Banak, ang bagong PNP-PIO chief. Pero doble alerto na rin daw ang lahat ng security forces. Binigyan naman ng otoridad ang mga regional director na magdesisyon kung kinakailangang itaas pa ang alert status sa kanilang lugar. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Rafi. Maris, bagamat tuloy pa nga rin yung kanilang investigasyon pero yung nabanggit mong grupo, yung Adyang-Adyang na umunay kaalyado ng Abu Sayyaf, meron na bang detalyeng ibinigay dito ang PNP maliban sa sangkot na rin ito sa mga kidnapping ng mga nakaraang taon, Maris? Actually, Rafi, ang PNP wala talagang binibigay na detalye kung sino ang nasa likod. Hindi sa kanila nanggaling yung impormasyon na adyang-adyang yung posibleng nasa likod ng pagpapasabog, kundi sa AFP. At kumbaga limitado rin yung detalye na ibinigay ng AFP kaugnay dito sa impormasyon na ito kung sino talaga ang nasa likod ng pagpapasabog. Ang sinasabi sa atin sa ngayon ay ongoing yung post-blast investigation para matukoy yung signature ng bomba dahil karaniwan dito malalaman daw kung sino yung grupong nasa likod nito. Although kahapon sinabi rin sa atin ni PNP Chief Albayalde nang makausap natin siya ay posibleng Abu Sayyaf Group nga yung nasa likod nito at tinitignan din nila yung
posibleng pakikipagsabwatan nito sa iba pang mga terror groups doon din sa Mindanao. So sa ngayon ay talagang medyo maingat din sila sa pagbibigay ng detalye kung sino yung nasa likod nito. Talagang hintayin daw natin na yung magiging resulta ng post-blast investigation at ng kanilang investigasyon para tuluyang matukoy at total naman daw as soon as malaman daw talaga nila yung identity ay talagang ipagbibigay alam agad nila ito sa publiko. Rafi. Alright, maraming salamat, Maris Umali.